After being observed, Teacher Belen received a comment from Principal Kalugtong that she has a mastery of the content yet cannot make her students interested and engaged in the discussion. Principal Kalugtong asked her to read an article entitled Teachers of the 21st Century. From her readings, which do you think can help Teacher Belen? A. Entrepreneurial skills. B. Interdisciplinary skills. C. Cultural skills. D. Information and technology skills. Ang keywords dito ay cannot make students interested and engaged at 21st century. Ang tanong ay nagtatanong kung ano ang skills na makakatulong kay Teacher Belen para gawing mas engaging ang kanyang pagtuturo. The correct answer is D. Information and technology skills. Sa panahon ngayon, ginagamit ang technology tulad ng multimedia presentations, educational apps, interactive platforms gaya ng Kahoot or Google Classroom upang gawing mas interesting at dynamic ang klase. Halimbawa, kung ang topic ay tungkol sa biology, maaaring gumamit si Teacher Belen ng interactive videos o 3D models upang mas makita ng mga estudyante ang proseso ng photosynthesis o autonomy ng tao. Bakit mali ang ibang choices? Sa A, entrepreneurial skills, hindi ito ang sagot dahil bagamat mahalaga ang entrepreneurial mindset, ito ay mas related sa negosyo o pagbuo ng creative solutions at hindi directly makakatulong sa pag-engage ng learners sa classroom discussion. B. Interdisciplinary skills ay mahalaga upang pagsamahin ang iba't ibang larangan sa pagtuturo, pero hindi ito ang pangunahing kailangan para gawing engaging ang klase. Sa C. Cultural skills ay mahalaga para sa inclusivity ng mga estudyante mula sa iba't ibang background. Pero hindi ito direct solution para gawing engaging ang klase ni Teacher Belen. So, the correct answer is the information and technology skills. Sa panahon ng 21st century teaching, ang paggamit ng technology ay isa sa pinaka-epektibong paraan para gawing mas interactive at engaging ang learning experience ng mga estudyante. Which of the following has greatly influenced the introduction of K-12 reform in basic education? A. Need to allot for more funding. B. Need to upgrade facilities of schools. C. Need to employ more teachers. D. Need to conform international standards. Ang keywords dito ay greatly influenced at introduction of K-12 reform. Hinihingi ng tanong ang pinakamahalagang dahilan kung bakit ipinatupad ang K-12 reform sa basic education. So the correct answer is D. Need to conform to international standards. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagpapatupad ng K-12 program ay upang ang educational system ng Pilipinas ay maging kapantay ng iba pang bansa. Dati kasi 10 years lang ang basic education sa Pilipinas, samantalang karamihan sa mga bansa ay may 12 taon. Dahil dito nagiging disadvantage ang mga Filipino students sa international opportunities tulad ng employment at higher education abroad. Sa pamamagitan ng K-12, mas tumutugma na ang sistema natin sa mga global standards at nagiging mas competitive ang ating graduates. Bakit mali ang ibang choices? A. Need to allot for more funding. Hindi ito ang tamang sagot. Dahil bagamat kailangan talaga ng dagdag na budget para sa K-12 reform, hindi ito ang pangunahing dahilan kung bakit ito ipinakilala. B. Need to upgrade facilities of schools. Bagamat mahalaga ang pag-upgrade ng school facilities, ito ay epekto lamang ng pagpapatupad ng K-12 at hindi ang pangunahing dahilan ng introduction nito. C. Need to employ more teachers. Ang pag-hire ng mas maraming guro ay isang operational requirements ng K-12.
ngunit hindi rin ito ang greatly influencing factor. So the correct answer is D, need to reform to international standards. Ang pangunahing layunin ng K-12 reform ay gawing globally competitive ang mga graduates ng Pilipinas at masiguradong tumutugma ang ating educational system sa mga international standards. Other than para-teachers, who else are entitled to a special permit? A. A person who has all the qualities of an effective teacher. B. A person who has gained international recognition. C. A person who is widely acknowledged expert in his/her specializations. D. Both B and C. Ang keywords dito ay special permit at other than para teachers. Hinihingi ng tanong kung sino pang mga tao ang maaaring bigyan ng special permit bukod sa mga para teachers. The correct answer is D, both B and C. Ang mga tanong may international recognition, yung B, at widely acknowledged expert sa kanilang specialization, ay maaaring bigyan ng special permit kahit wala silang LAT license. Halimbawa, kung ang isang sikat na international math expert o isang world-renowned artist ay gustong magturo, maaaring bigyan sila ng special permit upang mag-contribute sa education system. So, bakit mali ang A? A person who has all the qualities of an effective teacher. Hindi ito sapat upang mabigyan ng special permit. Kailangan pa rin ng licensure exam para maging ganap na guro kahit na mas maging magandang teaching qualities. So, the correct answer is D, both B and C. Ang may international recognition at widely acknowledged expert ay maaaring bigyan ng special permit kahit wala silang license. Which of the following is a quality of an engaging learning environment most reflective of education for all? EFA. A. Decentralized governance. B. Student-centered learning activities. C. Innovation to enhance learning for all types of learners. D. Open communication for all, teachers, parents, students. Ang keywords dito ay engaging learning environment at education for all, EFA. Hanapin kung alin sa mga pagpipilian ang pinaka-nauugnay sa layunin ng EFA na nakatuon sa accessibility, exclusivity, at quality education para sa lahat ng learners. The correct answer is A, decentralized governance. Ang decentralized governance ay isang mahalagang aspeto ng EFA dahil binibigyang kapangyarihan nito ang mga lokal na pamahalaan at paaralan na magdesisyon para sa kanilang educational programs. Sa ganitong setup, mas nagiging flexible ang pagtugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral, lalo na sa mga malalayong lugar o marginalized communities. Halimbawa, ang isang probinsya na may decentralized governance ay maaaring magpatupad ng mga lokal na programa na angkop sa kanilang kultura o sitwasyon para mas mapabuti ang edukasyon ng kanilang mga estudyante. Bakit mali ang ibang choices? Sa B, student-centered learning activities. Bagamat mahalaga ito, hindi ito direktang nauugnay sa EFA governance framework kundi mas nakatuon sa teaching strategies. Sa C, innovation to enhance learning for all types of learners. Bagamat maganda ito, hindi ito ang pinaka nagpapakita ng decentralized nature na kinakailangan para sa EFA implementation. D, open communication for all teachers, parents, students. Bagamat mahalaga rin ito sa isang inclusive environment, hindi ito pangunahing aspeto ng governance structure na binibigyang diin ng EFA. So the correct answer is A, decentralized governance. Ito ay pagpupromote ng localized decision-making para mas maibigay ang angkop na kalidad
na edukasyon para sa lahat ng mag-aaral. Which alternative delivery mode frees children from the confine of the four corners of the classroom as it allows pupils to learn even while at home or in the community. A. Multi-grade program. B. Adapt A school program. C. Mesosa. D. GASPE. Ang keywords na mahalaga sa tanong ay frees children from the confines of the four corners of the classroom at learn even when at home or in the community. Ang clue dito ay naghahanap ang tanong ng isang programa kung saan maaaring mag-aral ang mga bata nang hindi kinakailangang pumasok araw-araw sa tradisyonal na classroom setup. The correct answer is C. Mesosa or Modified in School of School Approach. Ang Mesosa ay isang ADM na idinisenyo para sa mga mag-aaral sa grade 4 hanggang grade 6 na hindi kayang pumasok araw-araw sa paaralan. Ang Mesosa bahagi ng pagkatuto ng mga bata ay nagaganap sa bahay o sa komunidad habang ang iba pang bahagi ng kanilang learning ay nagaganap pa rin sa school, ngunit mas limitado ang oras. Halimbawa, ang isang bata sa rural area ay maaaring gumamit ng mga self-learning modules sa bahay at magtungo sa paaralan para sa ilang mahalagang sessions. Bakit mali ang ibang choices? Sa A, multi-grade program, ito ay isang ADM rin ngunit hindi ito ang hinahanap sa tanong. Sa multi-grade, ang isang guro ay nagtuturo ng iba't ibang grade levels sa iisang silid-aralan. B. Adapt a School Program. So mali ito. Ang programang ito ay naglalayong hikayatin ang pribadong sektor na magbigay ng suporta sa mga pampublikong paaralan. D. GASPE, Government Assistance to Students and Teachers in Private Education. So, hindi ito ADM. Ang GASPE ay isang scholarship program para sa mga mag-aaral na gustong mag-aral sa private schools. So, the correct answer is C, Mesosa. So, ang Mesosa ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na matuto kahit nasa bahay o komunidad. Kaya ito ang tamang sagot na tugma sa tanong. Of the following, which is the most powerful source of values like beauty and goddess outside the school system? A. Government propaganda. B. Nature. C. Commercial advertising. D. Mass media. Ang keywords na dapat bigyang pansin ay most powerful source, values like beauty and goddess, at outside the school system. Naghahanap ang tanong ng pinakamakapangyarihang impluwensya na mahubog ng pananaw ng tao ukol sa kagandahan at kabutihan na hindi nagmumula sa paaralan. The correct answer is D, mass media. Ang mass media ay isa sa pinakamakapangyarihang external sources ng impormasyon at values dahil ito ay laganap at mabilis makaimpluwensya. Kasama rito ang TV, radio, social media at online content. Halimbawa, ang mga programa sa TV o viral videos sa internet ay maaari magpakita ng iba't ibang depensyon ng kagandahan, kabutihan at moralidad. Bakit mali ang ibang choices? Sa A, government propaganda, bagamat may impluwensya ito, hindi ito kasing lawak o kasing lakas ng mass media sa paghubog ng values ng tao. Sa B, nature, ang kalikasan ay maaaring magbigay ng inspirasyon tungkol sa kagandahan, ngunit hindi ito direktang tinuturo ang values tulad ng mass media. Sa C, commercial advertising, may epekto rin ito sa consumer behavior, ngunit limitado ang scope nito sa branding at marketing imbes na general values information. So the correct answer is D, mass media. Ito ang may pinakamatinding impluwensya sa values information ng tao pagdating sa beauty at goddess sa modernong panahon.
The Department of Education authorized contributions in school but not during enrollment, which is not an authorized contribution. A. Boy-Girl Scouts. B. Philippine National Red Cross. C. School organization. D. School publication. Ang mahalagang clue dito ay ang phrase na not an authorized contribution. Ibig sabihin, kailangan mong tukuyin kung alin sa mga option ang hindi pinapayagan ng DepEd. So the correct answer is C. School organization. Ang school organization fee ay hindi otorisado ng DepEd bilang contribution dahil hindi ito bahagi ng mga opisyal na collection na malinaw na nakasaad sa mga regulasyon. Sa ilalim ng DepEd order, ang mga otorisadong contribution lamang ay para sa mga organisasyong may malinaw na public service tulad ng Boy Girl Scouts, Philippine National Red Cross at school publication. Bakit mali ang ibang choices? Sa A, Boy Girl Scouts, authorized ito. Ito ay bahagi ng mga extracurricular activities na kinikilala ng DepEd. Sa B, Philippine National Red Cross, so authorized din ito. Ang Red Cross ay may papel sa pag-promote ng humanitarian services. Sa D, school publications, so authorized din ito. Ang pondo para dito ay ginagamit upang suportahan ng mga estudyante-led publication gaya ng school newspapers. So the correct answer is C, school organization. Ang mga fees para sa school organizations ay hindi otorisado ng DepEd bilang bahagi ng mga kinokolekta sa mga Why was science not included as a separate subject in grade 1 and 2 under the basic education curriculum? A. To decongest the curriculum. B. To make learning more enjoyable. C. Science concepts are embedded in learning areas. D. All of the above. So the cue phrase dito ay not included as a separate subject at basic education curriculum. So hahanapin natin ang lahat ng posibleng rason kung bakit tinanggal ang science bilang stand-alone subject sa lower grades. Ang all of the above sa choice D ay nagsasabing kailangang suriin ng tama ang bawat statement. So the correct answer is D, all of the above. Lahat ng nabanggit na rason ay bahagi ng desisyon ng DepEd. Yung A, to decongest the curriculum, binawasan ng mga hiwalay na asignatura para bigyang diin ang foundation literacy at numeracy. To make learning more enjoyable, ang mga batang nasa grade 1 at 2 ay mas nag-i-enjoy sa play-based at contextual learning kaysa sa mga technical na konsepto ng science. Sa C, science concepts are embedded in learning areas. Ang science concept tulad ng observation at problem solving ay kasama na sa mga asignaturang gaya ng araling panlipunan at mother tongue. So A, B, at C, bagamat tama ang bawat isa, hindi itong kompletong sagot. Kaya ang pinakatamang sagot ay all of the above. So the correct answer is all of the above. Lahat ng factors na ito ay nagko-contribute sa desisyon na gawing integrated ang science concept sa ibang asignatura para mas holistic learning experience ng mga bata. Barrio High School Movement, Iloilo Experiment. A. Pedro Orata, Jose Aguilar. B. Jose Aguilar, Pedro Orata. C. Francisco Benetes, Ramon Magsaysay. D. Ramon Magsaysay, Francisco Benetes. Barrio High School Movement at Iloilo Experiment, ang mga pangunahing clue na dapat tandaan. Para sa tamang sagot, dapat alam natin kung sino ang mga personalidad na nagtaguyod ng mga ito. Barrio High School Movement, si Pedro Orata. Si Pedro Orata ang nagpasimuno ng Barrio High School noong 1960s para bigyan ng pagkakataon ang mga estudyante sa liblib na lugar na makapag-aral ng high school.
Layunin nito na gawing mas accessible ang edukasyon sa mga baryo. Iloilo Experiment, Jose Aguilar. Si Jose Aguilar naman ay nagpatupad ng Iloilo Experiment, isang edukasyong eksperimento na nag-focus sa paggamit ng local language, Hiligaynon bilang medium of instruction sa primary education. Layunin nitong mas maunawaan ng mga batang estudyante ang mga aralin sa pamamagitan ng wikang pamilyar sa kanila. So, bakit mali sina Jose Aguilar or Pedro Orata? So, baliktad ang posisyon. So, sa C naman, Francisco Benetes, Ramon Magsaysay, wala silang kinalaman sa dalawang movement na ito. Si Benetes ay kilalang educational reformer pero hindi kaugnay sa mga movement na nabanggit. So, sa D din ay baliktad yung posisyon. So, the correct answer is A. Pedro Orata, Jose Aguilar. So, tandaan, future teachers, mahalaga ang historical context para sa LET. Kilalanin ang mga personalidad ng edukasyon na nagbibigay daan sa mga pahalagang reforma sa sistema ng pagtuturo sa Pilipinas. Martin Luther King's philosophy is rooted in the concept of nonviolence. This adheres with the teaching of blank. A. Buddhism, B. Hinduism, C. Taoism, D. Islam. Martin Luther King, sikat na civil rights leader na kilala sa kanyang non-violent approach. Non-violence, mahalaga ito dahil nag-ugat ang kanyang paniniwala sa teaching ni Mahatma Gandhi, isang Hindu leader na nagtaguyod ng non-violence o ahimsa. Ang Hinduism ay may konsepto ng ahimsa na nangangahulugang pag-iwas sa pananakit ng kapwa. Si Mahatma Gandhi, na malaki ang naging impluwensya kay Martin Luther King, ay nagsulong ng non-violent resistance laban sa kolonyalismo sa India. Ginamit ni King ang parehong prinsipyo sa kanyang laban para sa civil rights ng mga African Americans. So, bakit mali ang ibang choices? Sa A, Buddhism, may teaching din ito tungkol sa non-violence pero hindi direktang naging impluwensya kay Martin Luther. Sa C, Taoism, nagpo-promote ito ng balance at harmony ngunit hindi ito konektado sa non-violent teaching ni King. D, Islam, bagamat may mga teaching ng peace sa Islam, hindi ito ang pangunahing pinanggalingan ng non-violence philosophy ni King. Kung iisipin natin, parang nagtuturo din ito sa mga classroom. Ang pagdidisiplina ng mga bata ay maaaring gawin ng walang pananakit o harsh words. Isang prinsipyo ng ahimsa. So the correct answer is B, Hinduism. Tandaan, Martin Luther King's non-violence philosophy ay heavily influenced ni Mahatma Gandhi at ang teaching ng Hinduism sa ahimsa.